Magandang gabi sa inyong lahat. Naritong muli ang antolohiya ng mga kwentong hango sa pangkasalukuyang buhay. Ang buong mundo raw ay isang dulaan. At tayong lahat ay aktor sa dulang ito. Ganito ang aming hangarin. Ang maging salamin ng buhay. Ang magtanghal ng mga dulang ginagampanan natin sa araw-araw. Sa gabing ito, ay gusto naming ilarawan ang nasirang pangarap ng isang nurse. Isang nawasak na pangarap na nagbunga ng panibago at lalong matatag na pangarap. Sabay sa ikot ng mundo, patungo sa walang hanggan, ay sari-saring pagtakbo ng buhay ng sino pa man. Ang kapalaran mo'y sa'yo, ang sa kanya'y kanya naman. Ang salamin ng buhay mo, ibang liwanag ang laman. Ang buhay mo'y yugto-yugto, may panahon sakdal saya. Minsan na may namumugto sa pagluha ang iyong mata. Kahit paglakad mo'y wasto, may papatid sa iyong paa. Minsan kahit nakahinto, biyaya ay sumasampa sa'yo. Nemo, pakipage niya si Dr. Rosales, please. Oo, sige, Marcy, andyan na. Hello, operator. Sa information na, please. For information, pakipage niya, please, kay Dr. Rosales. Dr. Rene Rosales. Nas! Belinda! Sandali lang. Pwede ba, misis? Lumabas na kayo. Ako na ang bahala dito. Mercy, ako na. Ako na.
Anong BP? Pagpatorito. Come on. Come on. Salamat to, Doktor. Kung hindi sa madaling pagdating niyo ni Mercy, marahil iniwan na ako ni Panyong ko. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Your husband is fine now. Oh, sige ho. Maiwan na muna namin kayo. Mercy? Sige. Wag na ho kayo maglala. Stable na ho kalagayan ng asawa niyo. Kailangan niya lang ho ng konting pahinga. Pati ho kayo, misis, kailangan niyo ho ng konting pahinga. Congratulations. Ang husay mo ah. Para saan? Yung pag-revive ng pasyente natin? Oo. Ikaw naman. Para ka naman nakakaloko eh. Huwag kang tiko. Sus, at nagtampuan pa tong dalawa. Hindi naman. Sus! Nana, Mercy, may good news ako sa iyo. O ano namang good news yan? Share naman dyan, oh. Siguro, sinagot ka na ng nililigawan mo, no? Sino sabi sa iyo yung malandi ako? Hindi, siguro. Nakatanggap ka na ng sulat papuntang Ito abroad. nga ba? Ito nga, nakakatanggap ako ng telegrama galing sa agency. Ito lang, di ba? Pinapupunta na ako doon para malaman ko yung resulta ng yung process ng ko. Wow! Saan mo nang balak mo pumunta sa States? Sa New York. Mabuti ka pa. Tapos makakarating din ako sa New York. Buti ka pa. Kami dalawa ni Nena, ang tagal-tagal na namin naghihintay ng sulat. Awa ng Diyos, wala pa rin. Kung mag-alala, darating din yun. Ako nga, tagal ko naghintay eh. Ako, kailan pa kaya? Ay, Hello? Hello? Oh, Pwede ka ba? hindi pwede kasi kailangan ko umuwi ng maaga eh. Pang ilang beses na, iniiwasan niya yata ako eh. Hindi naman sa iniiwasan kita. Kaya lang, nakakaawa naman si inay. Wala siyang kasama sa bahay. Si Ruth parating ginagabi umuwi, nababarkada yata. Maraming trabaho sa bahay. Kailangan tulungan ko naman si inay. Tsaka naaawa na ako sa kanya. Nalulungkot na siya eh. Hindi naman kita pipilitin. Sana maintindihan mo ko, please. Subukan ko. Thank you. Nagustuhan mo ba naman? Inubos ang dalawang dalaga ko. Hayaan mo pagpunta ko sa Los Baños, gagawa ako ng matamis na makapuno. Siguradong magugustuhan ng mga anak mo. Ito si Marino, patatabain mo kami mag-iinan yan Eh, eh. ano ba naman matamis lang yun? Magandang gabi po, inay. Magandang gabi ho, Aling Marie. Magandang gabi naman. Naku, mukhang may dala na naman kayo para sa amin, ha? Kung wala yun, matamis lang naman eh. Eh, naku, nakakahiya na ho eh. Kung wala yun. O sige, maiwan ko na kayo mag-ina. Ay, salamat Sige, Sige, salamat ho. Mabuti naman at dumating ka ng Mercy. Baka ikaw ko kung ano lang. Naku, inay, walang nangyayari sa akin. Parati na lang kayong ganyan. Paano kung nasa Amerika na ako? Ang ibig niyo sabihin na hindi na kayo makakatulog dahil iisipin niyo kung ano nangyayari sa akin. Ewan ko nga ba. Magbuhat ng nawalang inyong ama. Palagi na lamang akong nangangamba. Ay, naku, kung minsan hindi ko na kayo may spelling eh. Bayaan niyo na nga ako ng gagawa niya. Magpahinga na lang kayo. Eh, sige nga. Ako talagang gusto ko namang maupo muna. Nangawit ako sa kaintay sa iyo eh. Inay, naalala niyo si Susan? Yung kaibigan namin ni Nena, yung pumasyal dito minsan. Teka, yung parang tomboy. Alam mo bang natanggap siya sa isang ospital sa New York?
Swerte niya, no? Buti pa siya. Ikaw ba naman anak desidido ka nang umalis. Baka naman hindi kaya ng katawan mo. Dahil ikaw nga itong may hika nung maliit ka pa. Ay, naku, inay. Matagal na yun. Hindi na babalik sa akin yun. Parati na, ang iniisip ko, ayaw niyo lang talaga akong papuntahin sa Amerika. Hindi naman sa ayaw, anak. Kaya lang talagang ang kalusugan mo lamang ang inaalala ko. Inay, huwag niyong isipin yung kalusugan ko. Iniisip ko yung kalusugan niyo. At yung kinabukasan ni Ruth. Kapag nandito ako, kung dito na lang ako, walang mangyayari sa atin. Kapag may nangyaring masama, wala tayong tatakbuhan. Pabayaan niyo akong makipagsapalaran sa Amerika. O ano pa nga bang magagawa ko? Pati naman yung kapatid mo si Ruth, hindi na nakikinig sa akin. Kahit anong pangaral ang gawin ko. Hindi rin natin tigil dito sa bahay. Pagkagaling sa eskwela, kung saan naglilima yun. Ay nako, ito talaga si Inay. Siyempre, si Ruth magdadalaga na. Pagkatapos ng klase niya, gusto niya sumama sa mga kaibigan niya. Mamayang konti, nandito na rin yun. Pwede bang mauna na tayong kumain dahil maaga pa ang duty ko? At saka pwede ba hindi bagay sa inyo nagsisimangot? Ang ganda-ganda niyo pa naman eh. Tigilan mo nga ako. Sige na, magkain ka na rin. Pakis nga. Halika na. Masarap ba ulam? Oo, yung gustong-gusto mo niluto ko. Sige na. Good morning, Ma. Pwede ka ba ma-istorya? Oh, hapon na. Hapon na ba? Kagigising ko lang kasi. Pero hindi ba day off mo? Oo. Pero hindi ko matiis na hindi ka makita at kausap. Isang araw man lang. Ay, nako si Doc. Binola na naman ako. Baka tuloy ko ano maisulat ko sa chart ng mga pasyente ko eh. Tsaka ang isa pa, kung magdaan dito ang direktor, mapansin tayo. Hindi ako aalis dito na hindi ka kasama. Meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Please. Please naman. Ikaw ang gusto kong unang makaalam, kaya pagtanggap ko ng balita, ikaw kaagad ang pinuntahan mo. Eh ano ba namang balita yun? Ayaw mo sa akin sabihin. Kanina pa ako nasususpense eh. Natanggap ko yung application ko for the residency sa Dallas, Texas. At last, matutuloy na rin yung pinapangarap ko na maging heart specialist. Oh, congratulations! Follow up na natin yung application mo sa agency para makuha natin kaagad. Hanggat maaari, mas mabuti kung magkasabay tayo patungo sa States. Mas mabuti ang ganun, di ba? Para hindi ka mahirapan. Araw at gabi, wala akong pinangarap kung hindi ang matanggap at magtrabaho sa Amerika ng kasama ka. Itong mga anak ko, papatayin yata ako talaga sa konsumisyon. Parang mga hindi babaeng tao.
Hindi marunong umuwi sa wastong oras. Ruth? Mercy? Maring? Mara po, inay. Hinatid po ako ni Rene. Magandang gift mo. Magandang gabi naman. Saan ba kayo nang galing? Kanina pa kita hinihintay Ngayon ko lang nakauwi. Eh, kasi ho, inay, lumabas lang kami dahil sa natanggap na siya magtrabaho sa abroad eh. Ah, talaga? Naku, malapit ka na rin palang mag-i-stateside, Eh, kaya nga ho, nag-celebrate kami ng konti. Ito nga may pasalubong kami para sa inyo ni si Ruth. Wala pa ba? Ano pa nga ba? Mercy, mamalente na ako, Meron na ako nilutong agahan dyan. Ikaw nang gumising sa kapatid ko at baka mamaya mahuli na naman sa klase yan. Ako naman bahala, inay. Eh ikaw, anong oras ba ang duty mo, anak? Ay, hindi ho. Day off po ngayon. Eh, pupunta nga ho ako sa agency. Ayusin ko lang ho yung mga papeles ko. Sige, lalakad na ako, O, sige ho. Ingat ho kayo, Nay. Ruth! Ruth! Ay, gumising ka na dyan! Ruth, gumising ka na. Sumabay ka na ng pagkain sa akin. Mahuli ka na naman sa klase. Ruth, halika na! Nandiyan na! Ruth, bilisan mo! Ano ba naman kayo? Tama, istorbo. Ay, nako. Teka. Pwede ba mag-usap tayo? Bakit para yatang hindi na tayo nagkikita? Parati na lang gabi ang pag-uwi mo. May problema ka ba? Wala. Oh, bakit? May pagkukulang ba sa'yo si inay? Hindi ka ba naaawa nung nakikita mo parati na lang mainit ang ulo niya, kakaintay sa'yo? Kakainis kasi siya eh. Ginagawa kong parang bata eh. Gusto niya, lagi nakabuntot sa kanya. Gusto niya, pagkagaling sa eskwela, diretso sa bahay. Gusto niya, lagi ako nandito. Ano ako, burong mangga? Hindi na ako bata. Gusto niya, gawin mo to, gawin mo yan. Lagi na lang ganun, di man lang pag good time. Intindihin mo si inay kapag naghihigpit siya sa atin. Dahil nung bata pa tayo, iniwan tayo ni itay. Naghirap si inay para mapag-aral tayong dalawa. Pagkatapos ngayon, ganyan na igaganti mo sa kanya? Basta. Ayoko na tumira dito. Ayoko na sa kanya. Bakit mo nasabi yon? Anong ginawa sa'yo ni inay? Dahil wala siyang kwentang ina. Ah, ganun, ha? Bakit? Anong nagawa sa'yo ni inay at nasabi mo yan? At bakit hindi? Ang mga kaklase ko, may mga bagong damit at sapatos. Lagi sila may bagong gamit. At ako, hindi man lang ako maibili ng bagong gamit. Sus, Mariosep! Dahil lang doon? Dahil hindi ka mabili ni inay ng mga bagong gamit? Ganun ang iniisip mo? Sino nagpasok sa ulo mo niyan? Sino ka ba? Ikaw ba ang kapatid ko na pinaghirapan namin ni inay para mabili lahat ng gusto mo? O isang ingrata na walang inisip kung hindi ang kanyang sarili? Kung mangaral ka, parang si ina eh. Pareho lang kayo! Tumigil ka! Iset! O ano? Kumusta naging lakad mo, anak? Wala pa rin yung resulta eh. Pero ang sabi sa akin, hindi na raw matatagalan. Hintayin ko na lang daw yung sulat. Ewan, naiinip na ako ng kakaintay eh. Talagang ganyan, anak. Konting tiyaga lang. Ay, nako! Muntik ko nang makakalimutan. Meron ka nga palang dumating na sulat galing sa Amerika. Talaga? Teka, sandali. Kukunin ko. Galing kay Belen, yung dati mong schoolmate. Dear Mercy, natanggap ko ang iyong sulat. I am glad to know that you decided to apply in Dallas area. It's really a beautiful place here, you know. The place is so big.
really immense. It's a place where you can feel that you can really grow, expand. Tungkol sa trabaho, hindi mahirap. Basta may tiyaga at determinasyon. Nakita mo na, anak. Basta may tiyaga at determinasyon. At ang importante, justly compensated ka lang. Lalo na kung willing ka to work overtime. I really wish you could get here soon. Not only will you be able to help your folks back home, talagang maganda rito. Maganda. Love, Belen. Meron nga pala akong niluto yung paborito mong merienda, yung bang ginatang bilo-bilo. Teka, sandali, pagkakain kita, ha? Sandali Sige lang. ho, inay. Hamak, paano? Mercy. Mercy. Mercy, anak. Mercy, ginising ka. Mercy, si Ruth yung kapatid mo. Hindi pa dumarating. Alas 3 na ng umaga. Hindi naman siya dati inaabot ng ganitong oras. Basta, ayoko nang tumira dito. Ayoko na sa kanya. Inay, pwede ba? Baka naman nag-overnight lang sa mga kaibigan ngayon. Pero, anak, hindi naman siya inuumaga dati ng ganito, ha. Baka kung napano na siya. Inay, wala na tayong magagawa. Tsaka, alas 3 na. Pwede ba bukas na lang natin pag-usapan to? Inay, matulog na kayo. Bakit ganyan? Napakatigas ng talaga. Maring, umuwi ba si Ruth? Hindi pa nga eh. O ano nangyari sa lakad mo? O sandali lang, may bibili muna ako sa kubaw. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Ano ang buong pangalan ng anak ninyo? Ruth Murillo ho. Ilang taong gulang na? 14 ho. Kailan pa nawawala? Kagabi ho. Kagabi lang? Baka naman nasa inyo na ho yun. Ewan ko ho, pero may kutob ako naglayas siya. Kasi may mga damit at ibang gamit na wala sa kanyang aparador. Bakit naman kaya siya naglayas? Hindi ko rin masabi. Nitong mga nakaraang linggo, madalas siyang ginagabi ng pag-uwi.
Baka ho ka ako napapasama sa barkada. O sige ho, gagawin namin ang aming makakaya. Salamat, Salamat ho. Paano, Inang? Kailangan ko naman pumasok eh. Masyado na akong late. Kayo, pauwi na rin ba? Oo, baka sakaling umuwi nga si Ruth. Kung wala pa rin eh, titignan ko sa eskwela at mga kaibigan niya. Hindi ko ho kayo matutulungan ngayon dahil kulang din kami ng mga tauhan sa ospital. Pero kung ano man ang mangyari, tawagan niyo na lang ako sa ospital. Oh, Mercy, ba't ngayon ka lang? Galing kami sa presinto ni Inay. Bakit? Ano nangyari? Hindi mo ikagabi si Ruth. Naglayas. Nagdala ba ng mga gamit? Oo. Nagbanta siya ng isang araw. Hindi ko naman alam na tututuhanin niya eh. Ang bata niyo talaga, no? Naku, Dr. Rosales, siguradong matutuwa si Mercy nito kapag nabasa niya itong telegramang to. Sa tingin niyo, kung may kapatid kayo tulad ng kapatid ko, anong gagawin niyo? Naku, mahirap. Mercy? Sabi na ako. Mercy! Mercy? Buhay mo lang daw. Mercy, mana na kami. Sige. Congratulations and jubilations. Oh, basahin mo. Bilisan mo, basahin mo. Ano nakasulat dito? Basahin mo, basta sige na, basahin mo. Ay, nako. Natanggap din tayo, Mercy. Wow, kasama na rin tayo. Come on, Mercy. Dapat tayong mag-celebrate. Sorry, pero kailangan ko umuwi ng maaga eh. Ito talaga, napaka-KJ mo. Hindi pa kasi umuwi si Ruth. Mag-isa isip ng nanay ko. Ano pa naman ah. Mag-merienda muna tayo sa dali. Tapos siya. Hindi. Sige naman oh. Parang nakikita ko na yung magiging bahay natin sa States ah. At magiging mga anak natin. Siguro tataba nila, no? Nako, heto ka na naman. Nangarap ng gising. Hindi ito pangarap. Katotohanan to. Makakapagtrabaho ako sa Amerika. Magiging katotohanan itong pangarap natin. Alam mo, para akong kinakabahan. Para akong nagigilty. Nandito tayo, masaya. Pero si Inay maloka-loka sa kakahanap kay Ruth. Gusto mo, daan muna tayo sa bahay niyo. Tapos ihatid na kita sa ospital. Oh, dalian mo, baka nagtatampo na sa akin si Nena. Oh, hindi mo na ba antay ng inang mo? Hindi na siguro. Mamaya na lang pag-uwi niya. Malalaman ko rin naman na resulta ng nilakad niya eh. Sana makita niya si Ruth, no? Sana nga. Mercy, ang nanay mo! Ang nanay mo! Mama, pulis kayo na ako magsabi sa kanya. Miss Maria?
Stop it. Ate, Walang niya ka! Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay si Inay! Walang niya ka! Kasi wala siyang kasalanan! Hindi na magbabagong isip mo. Hindi na. Pagkatapos paghirapan ng iyong mga magulang at pagkatapos mo pagbuhusan ng iyong pawis, gastusan, pagkatapos mo maghintay at matanggap ngayon aayawan mo, hindi ka na ba pupunta ng Amerika? Di ba ito ang pangarap mo? Ang ating pangarap? Buo na ang aking isip. Bakit, Mercy? Wala nang dahilan para pumunta pa ako doon. Anong klase akong nurse kung hindi ko kayang tulungan ng mga taong malapit sa akin tulad ni Inay? Wala na tayong magagawa. Patayan ang ina. Tayo'y buhay. Tayo dapat magpatuloy. Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ang ating paghihiwalay. Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Hindi ba mahalaga ang ating pagsasama? Mercy, for the last time, please. Kung hindi ka sasagot, aalis ako ngayon at hindi mo ako makikita kailanman. Paalam, Rene. Paalam, pangarap. ate, hindi ka ba nagsisisi sa desisyon mong hindi pumunta sa Amerika? Ang Amerika ay isang pangarap na namatay mula nang mawala si Inay. Pero ate, paano kayo ni Rene? May sarili siyang paninindigan. Ako man. Kahit saan. Ruth. Ang kinabukasan ay nasa sariling pagsisikap. At yan ang tatandaan mo. Oo, ate. Siya nga pala, ate. Kumain na tayo. Masarap ang niluto ko para sa'yo eh. Sige, susunod na ako. Sana'y nagustuhan ninyo ang aming pagtatanghal ngayong gabi. Huwag niyong kalilimutan ang ating tipanan sa susunod na linggo, mula ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito pa rin sa Channel 13. Sabay sa ikot ng mundo, patungo sa walang hanggan, ay sari-saring pagtakbo ng buhay ng sino pa man. Ang kapalaran mo'y sa'yo, ang sa kanya'y kanya naman. Ang salamin ng buhay mo, ibang liwanag.
buhay mo'y yugto-yugto, may panahon sakdal saya. Minsan na may namumugto sa pagluha ang iyong mata. Kahit paglakad mo'y wasto, may papatid sa iyong paa. Minsan kahit nakahinto, biyaya ay sumasampa. Sa iyong anyo sa salamin, mayroon silang tatandaan.